Magandang umaga, hapon at gabi sa ating pong lahat. Welcome po sa ating Tuesday Devotion. Naway lahat po kayo ay safe at lahat ay meron kayong kalakasan, katapangan at kagalakan sa inyong puso. Lalong-lalo na kasama nyo ang ating Panginoon. Tayo po'y magsimula sa ating devotion. Let us pray. Lord God, Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ibinigay niyo sa amin ngayon upang magtipon-tipon po muli at makinig sa inyong salita. Buksan niyo po ang aming puso't isipan as we deep dive in your word, Lord God. Naway marami po kaming matutunan, ma-motivate at ma-inspire kami sa ihahatid mong mensahe sa amin. Ito po ay pinapanalangin namin sa makapangyarihan niyong pangalan. Amen. Ang ating pong teksto ngayon ay makikita sa Ephesians 3, chapter 14 to 21. At ito po ang sinasabi. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama na mula sa Kanya'y nagkakaroon ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gagawin upang inyong lubusang maunaawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa sa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kalwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng saninlahi magpakailanman. Amen. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng Biblia. My dear brothers and sisters, sa paghaharap po natin sa bagong araw, sa pag-aalaga ng pamilya, maaaring pag-aaral, pagtatrabaho, o sa gitna ng ating mga pangamba, dito po madalas nating maramdaman ang ating kaliitan. Ang mga problema ay tila napakalaki. Ang ating lakas ay may hangganan at ang ating puso ay napipilan o napupuno ng pag-alala. Ngayon, ang panalangin po ni Pablo sa Efeso ay nag-aanyaya sa atin na gumawa ng isang matapang na pagpapahayag laban sa mga damdaming ito ng kakulangan. Hindi po ito pagpapahayag mula sa sariling tiwala, kundi isang pagpapahayag na nakabaon sa katotohanan ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos para sa atin. Kapag dumatating ang bagyo, ano ang nangyayari sa punong mababaw ang ugat? Di ba po ito'y bumabagsak?
ang mga bagyo sa ating araw-araw. Iyan po ay ang ating mga problema sa pera, problema sa pamilya, away sa pamilya, pangangamba sa ating kinabukasan. Ito po ay magpapabagsak sa atin kung ang ating ugat ay nakabaon lamang sa trabaho, sa ating savings, or sa ating sariling kakayanan. Ang susi po dito or ang ating pangunahing pagkatao ay hindi empleyado. Hindi po kayo isang empleyado lamang, estudyante, o kahit tagapagpataguyod. Ang tunay nyo pong pagkatao ay minamahal ng Diyos. Nakabaon kayo sa kanyang pag-ibig. Dito po simulan natin ang araw sa pagpapahayag nito. Bago po natin buksan ang ating cellphone, ipahayag po natin, ngayong araw, ako ay nakabaon at nakatayo sa pag-ibig ni Kristo. Nakatira po tayo sa mundong sumusukat ng halaga sa kinikita or sa grado sa school, yung mga grades sa school, at sa ating mga tagumpay. Pero iba po ang sukatan ng Diyos. Dito po inaanyayahan niya tayong sukatin natin ang hindi natin masukat. Ayun po ay ang lawak ng kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig na ito ay mas malawak pa kaysa sa inyong pinakamalaking pagkakamali. Mas mahaba pa ito kaysa sa inyong pinakamahabang pagsubok. At mas mataas pa ito kaysa sa inyong pinakamataas na pangarap. Ito'y mas malalim kaysa sa iyong pinakamalungkot na sakit. Dito po, my dear brothers and sisters, kapag pakiramdam nyo po'y nababaon na po kayo ng iyong kalagayan, ipahayag ninyo ang katotohanan na ang pag-ibig ng Diyos sa akin ay mas malawak, mas mahaba, mas mataas, at mas malalim kaysa sa mga pagsubok, sakit, hirap, galit na meron ako ngayon. Ilipat natin ang atensyon mula sa pagsukat ng mga problema natin tungo sa pagtuklas ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo po'y madalas po tayong manalangin ng Panginoon, gawin mo po ito para sa akin. Ngunit ang pinapahayag po ni Apostol Pablo ng kapangyarihan ng Diyos ay gumagana na sa atin. Ang Espiritu rin nagbangon kay Kristo mula sa pagkamatay ay nananahan na sa bawat isa po sa atin. Nananahan na sa bawat isang mananampalataya. Ang kapangyarihang ito ay hindi lang para sa mga pastor. Ito po ay para din sa inyo, sa ating lahat. Sa mga magulang na nagtitiis, sa mga estudyanteng nagsasabuhay ng integridad, at sa mga manggagawang nagpaparaya sa ilalim ng pressure. Makikita po natin dito na ang lakas natin ay hindi nagmumula sa ating sarili. Ipahayag nyo ang mga gagawin ngayong araw. Ang di masukat na kapangyarihan ng Diyos ang gumagawa sa akin upang magawa ko ito, upang malampasan ko ito. Magsimula po ngayong araw na ito
Tayo po'y hinahamon ng Diyos sa isang disiplina ng pagpapahayag. Sa umaga, pumili tayo ng isang talata mula sa Efeso 3:14-21. Isulat natin ito sa isang papel. Bago tayo umalis ng kwarto, basahin natin ito ng malakas bilang pagpapahayag para simulan ang inyong araw. Sa tanghali naman, kapag nararamdaman niyo po ang stress, anxiety, depression, uncertainties, huminto po tayo ng 15 seconds. Tahimik na ipahayag natin ang talatang ito. Nananahan si Kristo sa aking puso. Nakabaon ako sa kanyang pag-ibig. Ang pagdating naman po ng gabi, tayo po'y magnilay. Saan po ba kayo kumilos mula sa sarili mong lakas? Kailan mo naaalala na umasa sa kapangyarihan ng Diyos? Bago po tayo matulog, pasalamatan natin ng Diyos na ang kanyang pag-ibig ay sumasaklaw sa atin. Naway tayo po ay na-motivate, na-inspire at nabuksan ang ating isipan sa mensaheng ibinigay ng Diyos para sa atin. Amen at Amen. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa paalalang ibinibigay niyo sa amin araw-araw. Ito ay ipahayag ang inyong katapatan at ang inyong pagmamahal sa amin. Panginoon, patawarin niyo po kami kung kami po'y nagkakasala. Kami po'y nakakalimutan naming gawin ang aming tungkulin sa inyo. Buksan niyo po ang aming puso, Panginoon, para mas maintindihan po namin lahat-lahat ng mga salitang gusto niyong ituro sa amin. Pinapahayag po namin na kahit anuman pong dumaan na problema, kasakitan sa aming pisikal, emosyonal, o spiritual, kung anuman pong bagyo, hamon, or pasakit ang dumating sa amin ngayon, ang ipapahayag po namin ay nakabaon po kami sa inyong pag-ibig. Kaya hindi kami mawawala, hindi kami manghihina. Dahil lang alam namin, Panginoon, kasama po namin kayo at nasa banal niyo po kaming kamay. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. May mga panalangin po ang inyong mga anak na nakikinig ngayon. Pakinggan niyo po ito, Panginoon, at alam ko pong tutulungan niyo sila. Let us offer a moment of silence for our own personal prayers. Panalangin po natin ito sa Panginoon ngayon. Maging totoo po tayo. Ipahayag natin na mananalo tayo sa lahat ng mga pagsubok dahil kasama natin ang Diyos. Sa lahat ng sakit na meron tayo, pisikal o emosyonal, ipahayag natin na malalampasan natin ito dahil kasama natin ang Diyos. Let us all pray.
Maraming salamat po sa inyong presensya, Panginoon. Ito po'y pinapanalangin namin sa makapangyarihan mong pangalan. Amen at Amen. Maraming salamat po sa pakikinig at panood ng ating daily devotion for today. Naway may natutunan po tayo at napabago po ito ang ating perspective sa buhay. Ipahayag po natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating sariling buhay, na kahit anuman ang dumating na bagyo sa ating haharapin, tayo po ay nasa makapangyarihang kamay ng ating Panginoon. Tayo po ay rooted sa kanyang pagmamahal. Always remember, have faith, have hope, and check your heart. Maraming salamat po.